Eric Meg is short. Rebound. Nagtuhugan sa ilalim. So, ball taken away. Moibits kontra kay Ronnie Fields. Nakuha ni Sigan ang tapik ni Ronnie Fields. Ang guda. Tumado. Nakagawa mga ni Jason Webb. Jason Webb in a foot race. Jason Webb. Aking Fields. And anticipation. The name of the game para kay Fields at saka kay Jason Webb. Lamont Struthers getting the first step. At papasalamat tayo kay Sonny Barrios. Ito yata yung katas ng Don Enricos. Si Willie Marcel yata stockholder dito. Ito yung ating, as we see this foul by Ronnie Fields, no? Ito yung Don Enricos, yung sikat na pizza chain. Merong isang branch siya dito sa may Acropolis sa Libis. To complete, Eric Meg will try to fill the lanes. Eric Meg will spin. Naku, yan. Hindi yung itsura ng player na mukhang merong iniisip sa back ng kanyang head, no? At threading the needle. Ayan na naman. Nakakalabaw si Eric Meg sa ilalim. Hindi ko alam kung bakit inspired sa dito, pero... And that was brought to you by Smart Body GSM Prepaid. Lamont Struthers will go up and will use the backboard. Ang galing niya Corners Cup. Tanduay at saka San Miguel. Magandang gabi po sa inyong lahat. Chino Trinidad kasama si Hengyang. Nag-usap ba tayo sa susuot natin? Hindi, ako. Basta dumating lang ako, nagka-terno lang talaga tayo. Basta ako kanina, ito una kong binurot sa cabinet ko. Hindi ko alam kung sino naggagaya sa amin dalawa. Pero dito ho, ang dalawang naggagayahan ay ang record. Ang Tanduay at saka ang San Miguel, kung titignan nyo ang record nila, ay halos pareho. Isa lang ang talo. Ayan, no? Meron sila parehong 6-1 in record. Mas mahalaga para sa San Miguel ang labang ito. Dahil ito, sigurado makakapanalo sila. Makukuha nila ang first spot kung mapapanalo nila. Oo, liwanagin dito na San Miguel Tanduay, meron na silang twice to beat advantage dito pareho, no? So ang hinahabol dito talaga yung placings na lang. Kung mananalo Tanduay rito, magiging second place sila, no? Kung matatalo sila, third place sila, San Miguel magiging number 1. Kung titignan natin, mas mahalaga para sa San Miguel ito dahil ang Tanduay kahit anong mangyari, hindi na siya aalis doon sa second and third spot na wala na siyang gagalawang di ba? Tama. So kung San Miguel ang mananalo, magiging number 1 sila, makakatapat nila doon sa ating quarterfinals. Yung Barangay Ginebra, magandang laban. Malalaman po natin yan. Pag-uusapan ng laban ng San Miguel Tanduay, inintayin ng napakaraming tao ng halos 2 buwan ang matchup na ito. At mangyayari po ngayong linggo. Ang mga numero nila, usually tinitignan natin ang mga numero, meron mga discrepancy. Ang numero ng Tanduay at saka ng San Miguel, hanapin nyo kung saan ang difference. Ayun, dito discrepancy, mahirap yata dahil napakaliliit na puntos lang yung diferensya niyan. Ano, sa points, 85.3, 83. Halos pareho na rin yan. Field goal percentages, pareho na yan. Ano, for all intents and purposes. Rebounding, pareho na yan. Assist, pareho na yan. So kung titingnan natin ang lakas ng dalawang team na to, kasama Chino, pabor lang. Huwag mong papahula sa akin kung sino mananalo rito. Kaya na natin huhulaan yan. Pag-uusapan ng San Miguel Tanduay, meron silang parehong mga exciting na mga imports. Sila epektibo at the same time mga exciting. Meron Lamont Struthers ang San Miguel, may Ronnie Fields naman. Itong kupunan ng Tanduay, both explosive, both can hang in the air, both can hit it from the outside. Ano pang hindi na nagagawa? Ito naman ang numbers nila. Tingnan natin yung puntos. Mapapansin lang natin na sa pagdating sa points dito, no, yung Lamont Struthers medyo lamang kay Ronnie Fields. Pagdating sa rebound, si Ronnie Fields lamang ng halos kalahating rebound. Steals lamang din si Ronnie Fields dyan. At sa shot block, lamang si Ronnie Fields. So makikita natin, yung kinalamang sa puntos ito si Lamont Struthers, binawi ni Ronnie Fields doon sa ibang department. Okay, ngayon lumipat naman tayo sa isang local at saka isang kalahating local at kalahating imported. No? Local na rin yan. Local na rin. Local na rin. Sunny Alvarado, Daniel Defonso, dalawang key players para sa kupunan ng San Miguel Tanduay. Si Sunny Alvarado gunning for the Rookie of the Year and possibly an MVP award. Daniel Defonso, phenomenal sophomore season para sa kanya. Tama, at makikita natin dito, no, yung talagang tigas ng dalawang ito. Ayan, Sunny Alvarado, makikita natin pagdating doon sa puntos. Actually, siguro siya naglilid ng ating scoring parade dito, 27 points sa mga locals. At yun, ang ganda ng ang ganda ng percentages niya, 21 out of 43. Itong last 2 games ni Daniel Defonso, nagkakaroon siya ng problema. Only 7 points doon sa last 2 games ng San Miguel. Pero hindi natin alam kung anong ipapakita nitong laro dito kontra kay Sunny Alvarado. Alam natin kahit mababa yung numbers ni Daniel Defonso, they will always go to him. Whether he has a bad night or a good night, San Miguel will always go to Daniel Defonso for some crucial plays and crucial points. Kaya tignan natin kung anong performance niya ngayong gabi. Alam mo, isa pang maganda? Yung ating Budweiser buddies, yung ating PBA Budweiser buddies, Sunny Alvarado, Eric Meg.
O, harap natin dyan si Daniel Ildefonso at si Danny Siegel. Ayun. Ano pang hihingiin mo? Tingnan mo, yun lang ang problema natin ng konti. Yung puntos, ang laki ng discrepancy. Oh. Alam naman natin itong Menk Alvarado, talagang kamadahan ng puntos itong dalawang ito. Itong Daniel Ildefonso, Danny Siegel, tumutulong sa ibang departamento. Makita natin, pagdating sa assist, pagdating sa rebounds, may numbers din sila. Pero iba talaga yung kombinasyon ng Menk Alvarado. Actually, trio ito, no? Menk Alvarado tsaka yung import nila. Halos isang team na buo na yan, ano? 2 tao na lang ang kailangan ni Coach Alchua. Sila lang dalawa kumakayod, talagang buong-buo na. Okay, huling question bago tayo magtatapos ito at panoorin ang opening tip nito. Hindi ko tatanong sa'yo kung sinong mananalo. Mabuti na kinakabahan ako sa'yo. Maraming nagsasabi na baka preview daw ito ng finals. So San Miguel and Tanduay meeting in the finals of the Governor's Cup. Pero huwag ko sasabihin yan doon sa rest of the field. Meron pa tayong 6 na mga teams. At saka yung Pure Foods, nasa number 1 slot sa ngayon, ano? Pero tabla-tabla sila dyan. Baka magalit sila pag sinabi natin ito, parang championship ito sabihin nila, paano naman kami, no? Okay, Pero pwede nating sabihin talaga yun. Malalaman po natin, magkakasukatan dito. San Miguel at saka sa Tanduay. Malalaman natin, natapos na yung Sudden Death Sunday. Ito, para sa top spot dito sa ating Governor's Cup. Tanduay faces San Miguel sa main event sa Sunday na ito. Namamaga yung left foot, pero hindi naman daw masakit, so ilalaro pa rin niya. Mic test. 1, 2, 3, 4, 5. Ang ating 105-15 USA starters ang ating mapakitang match-up dito. Alvarado and Ildefonso magtatapat sa gitna. Menk Strotters, hindi ko alam kung sila pagtatapatin dyan. But of course, ang match-up na nito ng San Miguel at saka ng Tanduay para sa ating main event on this Sunday. Actually, double main event. Natapos kanina, Ginebra finally winning its first game dito po sa Governor's Cup. More importantly, they make it to the next round, the quarterfinals. Yes, at kasama Chino, may babanggitin tayo rito, no? Si Eric Menk, nababasa natin ang pangalan sa dyaryo. So parang may konting problema yata. He must put that behind him, ano? Makapag-concentrate siya dito sa larong ito. Mabigat niyang problema nitong si Eric Menk. Kino-question ang kanyang citizenship. Siegel drives hard and is foul tagged. Si Janelle report quickly for an injury update. Thank you, Chino. Itong sila Monstrators coming into this game, hindi 100% dahil iniinda niya ang kanyang patellar tendinitis sa left knee. Nireklamo niya ito doon sa kanilang PT noong last Friday game nila against Shell, pero ngayon nagre-recover pa rin siya. Though maglalaro siya, obviously. Ito naman si Freddy Abuda, namamaga ang kanyang left foot, pero hindi raw masakit, so ilalaro pa rin niya. Back to you guys. Okay, sa labang ganito, sabi nga natin, baka silip hirap na sabihin na ito na yung magcha-championship. Silip sa championship, maybe a preview of the championship, who knows? Pero huwag niyo sasabihin niya sa Alaska, huwag niyo sasabihin sa Pure Foods, huwag niyo sasabihin sa Talusia, Mobiline, at saka sa Ginebra dahil silang lahat ay meron pa pagkakataong makapasok doon sa top 2 spots. Hindi pa tayo nagkakaalaman talaga. Karyan, at alam mo yung injury na yung kay Lamont Stotters, minsan na, balitaan na natin nagka-injury ito, pero grabe inilaro nun, di ba? So, hindi siguro masyado magiging malaking factor, lalo na pagka ganito yung crowd, ganito yung adrenaline flow ng mga players na ito. Ronnie Fields hits the first PLDT long distance shot of the ball game. Rosella, mabigat ang assignment niya rito dahil kailangan niyang katapatin si Ronnie Fields who leads the league in steals with 3.6. He almost got his first one kontra kay Olsen Rosella. Tama ka ron. Ito si... Uy, mukhang madulas yung area na yun. Tinigil ng referee. Dalawa silang sabay halos na dulas dun sa spot na yun. And we have a quick officials timeout. Nadulas itong si Olsen Rosella kanina at saka si Ronnie Fields. Pawis na agad sila. Maaga pa lang pagpapakita sa inyo the heat of this ball game. And of course, the heat being generated by this almost jam-packed Phil Sports Arena. In-anticipate nila yung sudden death Sunday kanina, which meant the departure of Pop Cola
dito sa ating Governor's Cup, and Ginebra lives to see another day. Tama, si Alan hindi maitago yung kanyang pagkatuwa kanina. Talagang malaking relief yun para sa kanila. Parang yung bata na nakatanggap ng regalo kay Santa Claus. Yan po ang itsura ni Alan kanina. Siegel against Alvarado. 1 second to shoot. Rosella, bailout shot. One count, kahit na ito'y pumasok sapagkat shot clock violation. 3-1 ang score, Tanduay. Tinitingnan natin yung mga matchups dito. Nabanggit mo yung Rosella versus si Fields sa import. Ito, pagdating naman sa depensa, si Lamont Strothers naman ang nakadepensa kay Ronnie Fields. At si Nick Velasco, ayan, tough assignment for him. Itong si Sunny Alvarado. Pero alam mo, may kutob ako dito kay Nick Velasco that he'll do a good job on Sunny Alvarado. Many are forgetting that Velasco is about 6'6", 6'7", na athletic, long-limbed, and has excellent nose for the ball. No? Hindi lang yan sasabihin nating mahaba ang katawan, pero yung anticipation niya for the ball napakaganda for a guy who's playing yung kanyang first conference para sa San Miguel Beer. Ayan pa yung magandang matchup. Danny Ildefonso, Eric May. And Mark Delan gets the offensive rebound. Mark Delan second serving. Mark Delan, marami na question about how he can play dito sa PBA because of his slim build nung pumasok siya dito. But in a matter of 6 months, Coach Yeg, nakita ko ang maturity nito sa kanyang fisika. Ang laki ng pinagbago ng katawan nito. Ibig sabihin, nagsipag yan. Nagbuhat ng weights yan si Mark Delan. Eto, sa gilid, Siegel will score the first field goal para sa kupunan ng San Miguel Beer. Kung papansinin mo itong lineup ng Tanduay dito, it's a very big lineup. Ang pinakamaliit si Jason Webb. But Jason Webb is about 6 feet or 6'1". So nobody under 6 feet here for the lineup of Tanduay. Neng, ang pasa ni Delan, masyadong mahaba para sa kanya. Cannot extend out some more para sa pasa Strothers who had a big ball game. Noong nakaraang Biyernes, almost a steal by Alvarado. He trips and picking himself up. 5-3 ang ating score, and as advertised, itong game na to magiging madikit. Umpisa pa lang ito, mukhang ayaw na magpalusot itong mga ito. Matraffic agad Oo nga, kita mo sa sunggaban doon. Sinunggaban ni Alvarado yung bola at napalabas nga lang siya. Pero yun naman ang advantage itong Tanduay team na ito. Kahit malaki sila, they do not lose their quickness. So malalaking mabibilis itong mga to. Ang pinakamahal na ticket ay ang ticket ng PBA kanina. Balita ko yung lower level tickets dito. One ticket fetched as high as 1,100 pesos, ha? Lower level tickets yan for this Ayun game. naman. At natatawagan ng stepping itong si Ronnie Fields. Talagang mainit yata rito sa Phil Sports Arena. Yung moisture bumababa dun sa court. Parang madulas yung court. And si Coach Alphonsus Chua, pinapakiusap doon sa mga MACmen to wipe off yung sweat, no? Yung pong sweat na yan, hindi lang yung sweat na galing dito sa Tanduay at saka sa San Miguel. Yung dugot pawis na idinanak ng Ginebra at saka ng Papcola kanina, nandyan din. Yung defense is short. Yes, Coach. Nakita natin yung si Coach Alchua kanina, no? Kung mapapansin mo, matagal na natin pinag-uusapan yung pag-iiba ng style na naging cool na itong si Coach Alchua. Dati alam natin, very animated ito. From the LDB range, his second shot para kay Ronnie Fields from Farragut Academy sa Chicago. Was once a teammate of Timberwolves super player na si Kevin Garnett, whom you will see later on after this ball game playing in Japan kontra sa Sacramento Kings. Pala, nasa Japan nga pala kayo dun. Naman Strothers on a follow-away tip in. Yun yung sinasabi nating value ng Velasco but unable to complete. Eric Meg will try to fill the lanes. Eric Meg will spin. Naku, yan. Hindi yung itsura ng player na mukhang merong iniisip sa back ng kanyang head, no? At the back of his head, meron siyang problema, a technicality problem with his eligibility or his legitimacy as a Filipino. Tama ka, pero parang wala siyang iniisip. Magaling ang concentration niya, magaling ang focus niya. Nasa shut out niya yung mga problemang yon. Lamont Strothers, Bumomba, wala. Ganda ng depensa ng Tanduay doon. Depensa ang pinag-uusapan, and we'll talk about yung defense ng Tanduay, Coach Yeng, dito sa labang ito at sa conference ito. Something that they have done is that they've stepped up big time sa pagdating sa depensa. Tama ka ron, itong Tanduay kasi akala ng iba
is really just an offensive team. Kita natin ito si Eric Meng. Ito po ay power forward or sentro kung minsan. Pero kung makita mong magdidribble at mag-iikot, parang kwartya. And that was brought to you by Smart Body GSM Prepaid. Lamont Struthers will go up and will use the backboard. Ang galing niya, coach, na pauunahin niya yung katawan niya, bibigyan niya sa yung balakang mo, pero yung bola ay naiiwan ng bahagya dito sa yung nagtitrail sa kanya. Tama. At si Jason Webb, kung hindi siguro siya tutulungan with a double team, mahihirapan siya dito kay Lamont Struthers. Ang bigat na matcha para kay Jason Webb facing Lamont Struthers. Ronnie Hill has 2 3-point shots. Wala. Ito si Siegel. And San Miguel, wise na mag-intay ng konti. Then Defonso has seen yung dip sa kanyang performance. Tries against Telan, and Telan holding his own. The rookie against the sophomore. They met a couple of times sa PBL. Tama ka ron. So magkaalaman ng laro itong dalawang ito. Pero we were talking about defense. Ayan, si Mark Telan showing us what Tanduay can do on defense. Siegel spins and on a fall away. Talagang deadly itong batang ito. Oo, tsaka yung turnaround shot niya na yan pag-ikot niya, squared off siya sa basket kaya hindi siya out of balance pag tinitira niya yun. Well, ito po sa ating conference, sa ating o sa season na ito, we could see, of course, we're witnessing the closest race sa ating Rookie of the Year honors. Alvarado, Eric Meg, Asi Taulaba, nandiyan itong si Danny Siegel. Ang daming mga players na lahat parang gustong sabihin nararapat sa akin ibibigay itong Rookie of the Year honors na ito. Kaya mas lalong nagiging importante itong mga huling mga laro na ito sa ating closing conference dahil malaking bagay yan. Kung sino man siguro mag-champion, may malaking edge siya yung manggagaling sa team na yun. 6:04 sa ating Jackie Briefs running time. And Lamont Struthers warming up the crowd with his I stand corrected. Sige, coach. Mauna ka. Sabi nila may injury yan. Kaya sabi ko Injured sa'yo, pa yan. Injured pa yan. Pero sa tingin ko, injury or not, ganyan talaga ilalaro niya. Nangangarera kaya ng kabayo to? Bakit? Papadihado Di ba visto? Di ba ganun yun? Kung sasabihin may mga injury o kung di mahina ng konti ang katawan. Siegel against Meg. Diversa. He gets his own miss. Yung depensa talaga ng kukunan ng Tanduay dito. Bigyan natin ng credit. Fields. Ayan, no? Fields and Struthers will surely warm up the crowd. Yung mga nandito sa loob, mo po, relax. Katatapos ng isang magandang game. Eto na naman, magsisimula ng bakbakan o nagsisimula ng bakbakan ng isa pang magandang pares. San Miguel and Tanduay, first quarter, magbabalik po kami. Motolite, bateryang pangmatagalan. The official car battery of the PBA. Yan po ang ating Chief Finance Officer ng PBA at ang Deputy natin ngayon. Siya ang kabisi natin sa PBA ngayon dahil ang ating po Commissioner ay nasa NBA meeting with the Commissioner of the NBA. David Stern. Oo, ibang klase. Kasama Big time. yung boss namin, si Mr. Bobong at hindi pala bakasyon yung sa kanila Working vacation pala ang tawag doon. Kailan kaya maglalaro ang NBA dito, no? Ayun, ang baka tinatrabaho nila. Fields on a fall away. Turik Meg, nangabayo sa ilalim. Ibinalik, isa pa, tatlo. Sige. Subukan yung pigilin. Parang kalabaw talaga sa ilalim ko, coaching. No? Mukhang mahirap ginagalit ito si Eric Meg. Lalong tumitindi yung kanyang nilalaro. Olsen Gasela dropping off to Ildefonso. Eric Meg grabbing the rebound while he was down. Ibang klase talaga itong Eric Meg. One of his more aggressive starts dito sa ating Governor's Cup. Yes, pinag-uusapan natin itong game na to will be for the standings, tsaka yung mga matchups. Pero para sa dalawang coaches, pwede na nilang pag-aralan ng isa't isa, Kung ina-anticipate nila na baka makaharap nila yung kalaban nila sa championship, magandang pagkakataon ito, para pag-aralan yung mga playing styles nila. Ang maganda to, para sukatan, ang tawag natin. Ito po ang measuring stick o yung may mga isinet silang mga standards para dito sa magkalaban na ito dahil may chances na they could meet in the finals. Samantala, tatawagan ng offensive foul. Sunny Alvarado, his first Tanduay with a 5-point lead. A second foul, pangalawang foul po ito ni Sunny Alvarado. Ito yung kutob ko kanina, sinasabi ko, itong si Nick Velasco is capable of playing good defense on Sunny Alvarado, and that time, nakapag-draw siya ng charge dito kay Sunny Alvarado. Magandang gabi dyan sa mga taga-MCDC compound, second barangay Lagaw,
dyan sa General Santos City. Ayun ah. Oo, ngayong gabi sa Tuna Country. Yan ang Tuna Country. Nandito ang the Philippines dahil Tuna Country na sila. Hindi sarili silang country. Pagdating sa tuna, ha? Eh, nagpagin na ng wasabi at saka toyo para kompleto. Eric Meng, sinaksak yung kanyang bola doon sa may baseline but unable to get it. Eric Meng, though, ay merong 4 na punto sa ballgame. Thank you ah. Lamont Struthers getting the first step. At papasalamat tayo kay Sunny Barrios. Ito yata yung katas ng Don Enricos. Si Willie Marcel yata stockholder dito. Ito yung ating, as we see this foul by Ronnie Fields, no? Itong Don Enricos, yung sikat na pizza chain. Merong isang branch dito sa may Acropolis sa Libis. Yung Red Bull na papasok dito sa PBA at nasa PBL ngayon, eh parang binili, parang part owner na sila nitong Don Enrico's chain of restaurants na ito. Tama, parang ganun nga yata, no? Hindi tayo masyadong sigurado, pero we are sure that itong Photokina, no, is already connected with Don Enricos. Kaya welcome again to the PBA sa Red Bull, ni Mr. George Chua, kay Mr. Tony Chua, at sa buong organization ng Photokina. Ito, nagkakaroon ng problema si Jason Webb, no? Minamanhandle na siya ngayon ni Lamont Struthers. Yun ang sinasabi natin kanina, no? If he does not get any help, alam natin ito sa Lamont Struthers is physically stronger, no, than Jason Webb. 2 beses na siya nilusutan, so may adjustment na dapat sa depensa. Nick Velasco, lalabas, papasok si Freddy Abuda playing with a swollen left feet. Pero sabi niya, namamaga ito. Hindi naman daw niya nararamdaman yung sakit. Hindi raw masakit eh, pero pagkatapos ng laro yan, dyan siya masakit siya, no? Bukas masakit siya. Pasa ni Struthers na-anticipate, no? Trying a risky cross-court pass. Fields, threading the needle. Ayan na naman. Nakakalabaw si Eric Meng sa ilalim. Hindi ko lang kung bakit inspired siya dito, pero from what I hear, yung kanyang mother, si Miss Rose ang pangalan. Nakalimutan ko na ang pangalan ng mother niya, pero yung mother niya is definitely Filipina. Na-meet ko na yung mother niya nung naglalaro pa ito si Eric Meng sa PBL. Eh, no? Ano daw pangalan, direct? Lucia? Lucia. Lucia, yun ang pangalan. No? Yan ang nandito ang darating. At ang balita ko, manonood ng game. And I think that is the reason why Eric Meng is playing his heart out dito po sa ball game na ito. Eric Meng has 6 points and Tanboy is up by 5 dito sa first quarter. Hanford, the PBA underwear. Hanford, angat ka! Eto, walang makaangat dito dahil pag umangat ka rito, mawawala ang upuan mo. Dito po ang laman ng First Sports Arena dito po sa puso ng Pasig City. Magandang gabi, Pilipinas. Ito po ang inyong PBA Viral Superstars on this Sunday, Nobyembre. Susunod, Disyembre. Pasko na yun. Malapit na. Lapit na, kaya yung mga may pang shopping, medyo mag-shopping na maaga para medyo mura pa ng konti pagka ganyang panahon eh. Oo, unahan nyo na yung Christmas rush. Pero ang Pilipino, sabi ko sa iyo, ayaw niya sa walang pila eh. Struthers from the outside. Wala, gets his own miss. Naka-side view pa, oh. At saka yun ang problema, no? Napakahirap niya i-box out. Siya tumira, siya nakakuha ng bola. Napakahirap niya i-box out dahil incredible yung quickness niya talaga eh. Sinasabi ko palagi, ito si Lamont Struthers, learned yung kanyang mga skills na yan sa course ng Philadelphia, no? Kanina nakausap ko siya, actually, it's Virginia, hindi Philadelphia. Pagkalayo po yung lugar na yun. Makikita pa rin, uy, medyo may Oh, no! 3-point shot! Nakatikwato, hindi naka-cross leg sa ere. tama, dumadaan kasi si Pitts doon sa bandang tabi niya, no? Pero walang tinawag na foul at pumasok pa rin yung tira niya. Grabe, ganda nun. Ibang klase talaga ito si Lamont Struthers. 2 minutes sa ating first quarter. Fields, spins. Wala ang kanyang tira. Struthers rebound. Tabla tayo sa 14 all. Nanggigil si Fields dun eh. Gusto niyang bawian agad. Oh! Isasalaksak ang bola. And Eric Meng galit doon sa kanyang mga kampe dahil walang tumutulong sa kanya. Struthers, anong hindi niya kayang gawin? When he's in mid-air, marami siyang nagagawa. Ayan, no? Gipit yan. Hindi makikita doon sa angulo yun. But yung pag-undercut sa kanya, nagkaroon pa siya ng time to parang adjust, ano? Yung bumaluktot na auto, magilid ng konti yung katawan. Shooting a 3-point shot. Yes, at bilib na bilib ako dito kay Struthers. Ano? Yung sa kanyang stroke, no? Pagkaangat niya, fluid na fluid yung bitaw niya ng bola. Kaya ang gandang tignan ng kanyang
jump shot na yun. Shot a conference high 45 points noong pong nakaraang Biyernes kontra sa Shell Velocity. Sa pagtandulo nga lang, he outshot himself. Naubos na rin yung gasolina. Sabi nga ni Andy Howe at saka ni Ed Pison were doing the game, no? Nung Friday na yun. Ronnie Fields, that's his third shot from PLDT range. And all his points coming from that area. Etong si Ronnie Fields ang leading import natin pagdating sa percentages, pagdating dyan sa 3-point area na yan. Kaya ang taas ng kumpiyansa niya basta pinitiwan sa 3-point area to si Ronnie Fields. Omenis Victoria. His own version of a PLDT long distance shot. Maganda man laban. Oo, First quarter na lang to, Coach. mukhang hindi kilala ni Fields ito si Boy Biz na pwedeng bumitaw dyan sa 3-point area. Eric Meg is short. Rebound. Nagtuhugan sa ilalim. Oh, so ball taken away. Boybits kontra kay Ronnie Fields. Nakuha ni Sigal ang taping ni Ronnie Fields. Ang guda. Ramado. Naagaw na ni Jason Webb. Jason Webb in the foot race. Jason Webb. Aking Fields. And anticipation. The name of the game para kay Fields at saka kay Jason Webb. Ang ganda ng trail job ni Ronnie Fields doon. Alam niyang mahihirapan dahil hinahabol ni Danny Siegel ng supalpal. So in case there's a miss, he's going to be there. And yun, dinakdak. Yung mga nagbayad ng as much as 1,000 pesos for a lower level ticket, palagay ko, getting their money's worth. First quarter pa lang po ito. Mapapansin sa first game pa lang, they got their money's worth already. A championship of sorts won by Ginebra, 21-19. San Miguel. Fields. His fourth coming, pero hindi darating. And that will end the first quarter. Mainit. First quarter pa lang. Jason Webb. Ito, akala mo pasa na eh. Tira o pasa, hindi natin alam. But Ronnie Fields seems to know what Jason was up to. And ang kupunan po ng San Miguel, 2 puntos ang kalamangan at the end of the first quarter.